5 cities and 1,490 municipalities, giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXPI. Ito ang News Radio Hot Balita. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga, Central Mindanao. Welcome aboard sa Hot Balita alas 7. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-16 sa buwan ng Shaaban 1447 sa Islamic Isra Calendar. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, sa aming news head at sa aming mga media technician, ito po ang inyong makakasama sa loob ng 30 minuto. Radyo Natin Caroline Abbas. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na inatid sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. At also atid sa inyo ng Ministry of Labor and Employment, Molly Barm, sa pamahala ni Minister Dato Muslimin G. Sema or Bapamos. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Ayon sa inilabas ng Pag-asa base sa datos sa kaninang alas 3 ng umaga, tinatayang ang sentro ng Tropical Depression Basyang ay nasa layong 895 kilometro sa silangan ng Silangang Mindanao. Mayroong itong maximum sustained winds na may 55 kilometro per hour malapit sa sentro at Gustines na umaabot sa 70 km per hour. Kumikilos ito pakanluran at timog kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ang northeast monsoon ay nakakaapekto sa Luzon. Inaasahan ang kalagayan ng panahon ang Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, North Cotabato, South Cotabato at Sarangani ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Posibleng pagbaha o landslide at dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Yan ang ating ulat panahon mula sa Pag-asa at ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng MOST Bar sa pamahala ni Minister MP Bailing Ismantawin at sa buong suporta ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Katuwang ang radyo natin na laging handa, maging alerto mga kabang sa muro. News Radio Hot Balita.
Itama po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapuluan, 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating mga balita, nakiisa ang mga kababaihan at kawani mula sa Ministry of Labor and Employment or MOLE sa mga kapwa kababaihan ng Bangsamoro sa pagdiriwang ng World Hijab Day 2026 na pinangunahan ng Bangsamoro Women Commission o BWC na ginanapan noong ika-2 sa buwan ng Pebrero, taong kasalukuyan sa KCC Convention and Event Center, Cotabato City. Taglayang timang Unity and Hijab. Pinahayag ng mga kalahok ang pagkakaisa at kamalayan sa pamamagitan ng pagsuot ng fuchsia pink na hijab na nagtatampo sa hijab bilang simbolo ng pananampalataya at pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga kababaihan na Muslim sa pagtanggap sa kanilang pagkakakilanlan at layunin. Ayon pa kay BWC Chairperson Hadza Bainun Karon, ang hijab ay hindi isang pader. Ito ay isang bintana kung saan nakikita ng mundo ang kaningninganan ng mga kababaihang Muslim. Samantala, suportado naman ni Farm Chief Minister Abdurrauf ay makakuha. Para sa isang babaeng Muslim, ang hijab ay hindi lamang isang kasuotan. Ito ay isang gawaing pagsamba, isang malay na pagpapahayag ng kahinhinan, dignidad at moral na lakas na nakaugalan ng malalim sa Muslim, ika pa ni Chief Minister. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Muslim NG Sema or Bapamos, patuloy na isinusulong ng muli ang mga karapatan at proteksyon ng mga kababaihang Bangsamoro sa paggawa at trabaho sa pamagitan ng mga patakaran inklusibo at pagpapatibay ng dignidad. Ang pagdiriwang ay higit pang pinalakas ng Republic Act No. 12224 na nilagdaan noong 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagdideklara sa February 1 bilang National Day of Awareness on Hijab and Other Traditional Garments and Attire upang itaguyod ang paggalang sa kultura, pagkakaiba-iba, pagpaparaya sa buong bansa. Labing 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, matagumpay na naisagawa ang seremonya ng groundbreaking para sa bagong gusali ng sangguniang panlunsod na itatayo sa likod ng People's Palace RH10 sa lungsod noong February 1, 2026. Binibigyang diin ng kaganapan ang matibay na pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng sangay ng ehekutibo at legislatura ng pamahalaang panlungsod na pinamumunuan ni City Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw, na kilala bilang mayor para sa lahat at ng ika-18 sangguniang panlungsod sa ilalim ng pamumuno ni Vice Mayor Sultan Johair Madag at sa suporta ni Farm Chief Minister Abdurrauf is makakuha. Inaasahang magsisilbing pangunahing sentro ng pamamahala para sa Cotabato City ang bagong gusali ng SP, kung saan matatagpuan ang mga tanggapan ng mga konsihal ng lungsod at iba pang ahensya ng gobyerno. Kapag natapos na, inaasahang mapapahusay ng pasilidad ang paghahatid ng mga serbisyong publiko at higit pang mapapabilis ang paglago at pag-unlad
pag-unlad ng lungsod. Sinabi ng mga opisyal na ng lungsod na ang makasaysayang proyekto ay nagpapakita ng pagkakaisa, dedikasyon at matibay na pangako ng pamahalaang panlungsod ng Cotabato na magbibigay ng mahusay, tumutugon at serbisyong nakasintro sa tao sa mga nasasakupan nito. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, lumahok ang Project Management Office o PMO ng Project Tabang sa seremonyal program ng World Hijab Day na pinangungunahan ng Bangsamoro Women Commission or BWC sa pamumuno ni Chairperson Baynon G. Caron na ginanap sa Cotabato City. Dumalo rin sa aktibidad si Bangsamoro Chief Minister Abdurrauf Sami Gambar Makakuan na muling nagpahayag ng suporta ng pamahalaang Bangsamoro sa pagpapalakas ng kababayhan, pangangalaga ng kultural na entidad at moral governance. Isinagawa ang pagdiriwang sa ilalim ng Timag Unity and Hijab na nagbibigay diin na ang hijab ay hindi lamang simbolo ng pagdiriwang sa isang araw, kundi isang araw-araw na pagpapahayag ng pananampalataya at debosyon. Pinakita rin ang dignidad, lakas ng loob at kumpiyansa ng mga kabataang Muslim sa pamayanan ng Bangsamoro. 17 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability na access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na ito na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PIDAD sa bawat munisipyo at syudad, at RA 1054 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng kita ng empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DNPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, weight taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557
4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic na kailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yanin man na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahal suka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kadi ko kere sa mapya natiyog ko na makilay ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin magkatawang ko. Nang bapatalunong ka na mapiyay ka-check-upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito, Bapa. Pagkatawan ka rin dawalalan. Maya ba sa pagkabitya tanan na mapakaya daon kasaki kabawangan ko naman. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Balaka na Gutierrez Avenue. Sinsuat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko na magudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pagkat nami, mubangili ka no sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi ka no sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag ka no sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay ka no dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. Umaangin din ay scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet the time is one song. Everyone is thinking of a crunch with real chicken inside and deliciously fried. Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Ganito yung sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXT
XTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga orasan, oras sa buong kapulungan na 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City. At para sa iba pa nating mga balita, pinananawagan ng Bangsamoro Parliament ang agarang pagpapatupad ng dalawang batas na naglalayong magtatag ng isang memorial site at eco park bilang pagkilala sa pakikibaka ng Bangsamoro. Sa isinagawang oversight hearing noong February 3 taong kasalukuyan na nakipagpulong ang Committee on Trade, Investment and Tourism o CTIT sa mga kaugnay na ministry at ahensya upang talakayin ng plano sa pagpapaunlad ng mga nasabing lugar alinsunod sa Bangsamoro Autonomy Act number 60 at number 61. Binibigyang diin ng mga mambabatas ang kahalagahan ng agarang pagsisimula ng mga proyekto upang mapangalagaan ang kasaysayan ng rehiyon, parangalan ang mga bayani ng Bangsamoro at maisulong ang turismo. Ayon pa kay CTIT Chair Abdullah Hasim, magsasagawa ang committee ng mga regular na pagpupulong upang masubaybayan ang progreso at matiyag ang agarang pagpapatupad ng dalawang batas. Sa ilalim ng baan number 60, diniklara bilang protektado ng makasaysayang poong ang himlayan ng yumaong Sheikh Salamat Hasim, tagapagtatag at dating chairperson ng Moro Islamic Liberation Front or MILF, at ng yumaong Abdul Aziz Mimbantas, dating MILF Vice Chair para sa Military Affairs. Samantala, itinatag ng baan number 61 ang isang memorial marker at eco park sa Camp Abubakar sa Barira, Maguindanao del Norte bilang pagpupugay sa mga syuhada o martyr ng pakikibaka ng Bangsamoro. Naglahad ng kanilang plano para sa disenyo at pagpapaunlad ng mga proyekto ang mga kinatawan mula sa Ministry of Trade, Investment and Tourism or MTIT, Ministry of Public Works o MPW, Ministry of Environment and Natural Resources and Energy or MENRE, at Ministry of Finance, Budget and Management or MFBW, kasama ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage at Darul Eftah. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pamagitan ng suporta ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, ang Ministry of Science and Technology or MOST sa ilalim na pamumuno ni Minister Bailing Mantawil at pinangasiwaan ng Science and Technology Services Division ng Ministry sa pinamumunuan ni Chief Munawara Abdul Badi ay nagmarka ng isang mahalagang hakbang sa pagdadala ng inobasyon sa mga komunidad ng Bangsamoro sa pamagitan ng paglilipat ng isang bagong renovation sa pasilidad ng produksyon at mga pinahusay na kagamitan para sa kalamansi juice processing sa First Excellent Agri-Farmers Marketing Cooperative sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Ang ribbon cutting at formal na paggawa ng mga kagamitan sa pagproseso ay nagpapahiwatig ng isang transformative na sandali para sa kalamansi juice processing na kumakatawan sa modernisasyon at inobasyon sa mga pamaraan na produksyon ng
maaaring humantong sa paglago ng ekonomiya para sa Bangsamoro sa pamagitan ng pagtaas ng dami at kalidad ng produksyon. Binibigyang diin ng Minister Mantawil ang kahalagahan ng pagtitiyak na naabot ng inobasyon ang bawat sulok na rehiyon ng Bangsamoro. Idiniin niya na ang pantay na pag-aksis sa mahalagang serbisyo ay karapatan ng bawat mamamayan ng Bangsamoro. Anuman ang mga hadlang sa geografiya ay kaya binibigyang diin ang isang pangako na walang komunidad na maiiwan. Dumalo rin sa kaganapan sa Provincial Director ng Maguindanao del Sur, Police Colonel Sultan Salman H. Sapa at nagpahayag ng kanyang suporta sa pamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng proyekto sa pagpapaganap sa mga miyembro ng komunidad na mapanatili ang kanilang kabuhayan habang sabay na nagtataguyod ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran sa pamagitan ng paglilipat ng teknolohiya nito. Patuloy na nagbibigay ang MOST ng mga intervensyon sa teknolohiya na idisenyo upang pahusahin ang kanilang produkto habang pinapahusay ang mga kapasidad at sinusuportahan ang kanilang mga inisyatibo sa kabuhayan. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating panghuling balita, nagkaloob ng kabuuang 1.5 milyong tulong pinansyal ang tanggapan ni Member of Parliament MP Mohagar Iqbal na tuwang Ministry of Health o MOH sa pamagitan ng Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone or BHOPE sa ilang ospital sa Cotabato City at mga karatig munisipalidad. Kamakailan, layunin ng nasabing tulong na mapalakas ang kakayahan ng mga ospital sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran sa Bangsamoro Region. Tumanggap ng pinakamalaking bahagi na 500,000 ang Dato Blas Sinsuat District Hospital sa UP Maguindanao, samantala tig 250,000 naman ang ay pinagkaloob sa Notre Dame Hospital, Bangsamoro Doctors Hospital at Cotabato Regional and Medical Center na pawang matatagpuan sa Cotabato City. Gayon din sa Cotabato Sanitarium and General Hospital sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon pa sa mga opisyal, pinatutunayan ng inisyatibong ito ang patuloy na malasakit at pagtutulungan ng tanggapan ni MP Iqbal at ng MOH sa pagpapalakas sa sistema ng kalusugan, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng agarang suporta sa serbisyong medikal. Inaasahang makakatulong ang pondong ito sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga ospital at sa mas mahusay na pangangalaga sa mga pasyente upang mas mapalapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga mamayan ng Bangsamoro. Tatlumput-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7. Ngayon ay araw ng Merkules, ika-4 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-16 sa buwan ng Shaaban 1447 sa Islamic Isra Calendar. At bago tayo magpaalam, halo po kay Omo Otaymin Gampong. Assalamualaikum ma'am, good morning po. At watching from Bagua 2, Cotabato City. Yan ito po kay Ma'am Omo Otaymin Gampong. At hello to Wahida akan Mamalap
Palapan. Good morning everyone. Hello sa iyo madam. Ate Loto Simbayada. My ate ma'am, good morning. Watching from Takurong City. And happy advance anniversary to radyo natin 95.9. Watching from Takurong City. Sukran ate ma'am and good morning. Bless you. Ayan, hello po dyan at maraming salamat po. At hello to Condilon sa Linuge na Kundal. Good morning 95.9 FM Cotabato City. Pa-shout out kami pan langon dito sa Budiga. Ang Sheikh Sinor, si Sawad, si Cons, siya sa Poblacion 4, Cotabato City. Hello po dyan sa may Poblacion 4. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. 35 minuto magalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating Hot Balita alas 7. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa looban ng sobrang 30 minuto. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming buting station manager, sa aming admin officer, sa aming news head, sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Aba sa magandang umaga Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Magtaka